Ata ni dating Pangulong Fidel Ramos ang pagdedeklara ng martial law sa buong Mindanao. Pinuna rin ni Ramos ang anyay failure of organization sa gobyerno. Bunsod sa kaguluhan sa Marawi. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. As a military man, pagmasdan mo, ang lalim ng sinasabi ko. Do not tell me that any of you will enjoy martial law. Sa ganitong paraang binigyan diin ni dating Pangulo Fidel Ramos ang kanyang mga babala ukol sa martial law. Pinuno ng Philippine Constabulary si Ramos nung ipatupad ang martial law noong rehimeng Marcos. Kalaunay isa siya sa namuno sa pag-aaklas na nagpatalsik sa dating diktador. Ayon kay Ramos, nakasama noon sa Pilipinas ang martial law na pinatupad ni Marcos at mas mapanira daw ang martial law sa panahong ito kung ipatutupad sa buong bansa. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Duterte na maaari siyang magpatupad ng nationwide martial law kapag nakatungtong ang ISIS sa Luzon. Wala pang martial law eh. Katakot-takot ang human rights violations. Our government must take strong measures without abusing human rights out there to limit the violence. Bukod dito, may masamang epekto raw ang martial law sa ekonomiya. Paniwala ni Ramos, dapat tinukoy ng husto ang lugar na isa sa ilalim sa martial law. Pinuna rin ni Ramos ang aniyay failure of organization dahil sa walang kaabog-abog na kaguluhan sa Marawi. Hindi raw niya masabi kung failure of intelligence ang nangyari. Sabi pa ni Ramos, ilan sa mga dapat namuno sa pagsupil sa Maute Group ay kasama ng Pangulo sa Russia. Some people should have stayed behind to take care of the situation. With the President and the Executive Secretary and so many secretaries and some generals joining the junket. So nagkaroon po ng failure of intelligence kasi nakapasok yung Maute sa Marawi City. Hindi natin masisiguro yan ngayon, sa ngayon. But I know there is a certain failure of organization in the entire government right now. Si Ramos ang isa sa mga sumuporta kay Duterte noon sa kampanya, pero bihira na raw silang magkausap ngayon ng Pangulo. I do not regret. My support for him continues to be there. But more important than my support for President Duterte is my support for the Philippine team. Hindi naman natuwa ang ilang mambabatas sa mga komento ni Ramos tungkol sa martial law. Puna ni Senador J.V. Ejercito, hindi na Pangulo si Ramos kaya dapat respetuhin na lang niya ang desisyon ni Duterte. Puna pa ng Senador, lumakas umano ang puwersa ng mga rebelding MNLF at MILF noong termino ni Ramos. Ayon naman kay Senador Panfilo Lacson, mas makatutulong daw na matapos agad ang krisis kung hahayaan munang gawin ng pamahalaan ang nararapat imbis na batikusin ang hindi nalalaman ang tunay na nangyayari. Pero sabi ni Lacson, kailangan maging mapagbantay sa posibleng pag-abuso sa ilalim ng martial law. Depensa rin ni Solicitor General Jose Calida, mahirap ipatupad ang panukala ni Ramos na limitahan lang sa partikular na lugar ang martial law. We don't have secure borders wherein we can contain the rebellion in one area. So, because of the mobility of these terrorists, they can move from Marawi to Iligan and other places. So, I think the suggestion of the former president is not practicable at this time. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.